mas seryoso ng konti, yung labanan po, o yung another World War naman. Another round ng World War. Dito po sa Pilipinas, sa pagitan po, wala nang katapusan yata to, labanan po ni Ping Lacson at ni Senator Rodante Marcoleta. Siyempre, alam nyo na kung sino po ang kinakampihan natin dyan. Ang panig po tayo sa katotohanan. Kaya panig po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Senator Marcoleta, pahopya ka naman. Okay. At dahil dyan, sa pahopya na yan, ito po, basahin po natin. Nako. Okay, ito po ang sumagot po si Senator Rodante Marcoleta. Dito po sa mga tinuran ni Ping Lacson, hinggil po dito sa paglantad ng 18 dating sundalo. Taong bayan ba o mga pinagtatakpan mo? Ito ang matapang na tanong ni Senator Rodante Marcoleta matapos banggitin ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na ang timing ng ICC confirmation of charges at ng paggunita sa EDSA 40th anniversary ay tila may political color at may destabilization aspect. Yan. Sa kanyang pahayag noong pong Pebrero, the timing, ICC confirmation of charges at EDSA 40th anniversary, so sa akin, mukhang mayroong political color. Mukhang may destabilization na aspect. Tignan nyo po ito pong mga sinabi ng mga tao ay notaryado. No? Notaryado, na permadong affidavit. Dapat po yan ipinagpapalagay mo na yan ay totoo. Hanggat hindi po napapatunayan na nagsisinungaling yung tao. Kung nagsinungaling naman po yung tao, ay pwede po siya makasuhan ng perjury. Kaya siya po ay nararapat na makulong. Kung siya naman po ay ihaharap mo, Ping Lacson, dyan po sa Senado, at napatanayan ninyo na ang tao ay nagsisinungaling, pwede nyo siyang i-contempt at ipakulong dyan sa ibaba ng Senado. Yan po yun Hindi nyo po pwedeng magbigay. Ito pong dokumento na sinasabi ng 18, may dokumento po sila. Pirmado po nila. Ibig sabihin, nag-aate sila na totoo ang kanilang mga sinasabi at pinanotaryo pa. Ang dami pong hakbang. Ngayon, sasagutin nyo lang bilang Senate Blue Ribbon Committee, ang tanging isasagot nyo ay hinala. Pinaghihinalaan mo agad. Wala pa nga nagagawa. Hindi mo po pwedeng tablahin yung isang dokumento na pirmado ng mga tao na sa pamamagitan lang po ng hinala. Hinala lang yung sinabi mo Yung timing, pinaghinalaan mo yung timing dahil may ICC confirmation tsaka yung EDSA Revolution anniversary. Pwede po bang pabulaanan ng hinala mo yung mga pinirmahan nilang affidavit? Samantalang may power ka para ipatawag sila. Kung para yung hinala mo, mapatunayan mo kung totoo o hindi yung hinala mo. Lahat ng pagkakataon. Ang gusto mong gawin, maghinala lang yung mga tao. Ayaw mong bigyan ng pagkakataon na yung hinala mo ay patunayan mo o hindi. Kung totoo ba yung hinala mo o hindi, ay mahirap po yan. Ito po ang sabi ni Rodante Marcoleta. Itong 18 ito, hindi mo papansinin kahit kanino ka ba nagsisilbi?
sa taong bayan o yung pinipilit mong pagtakpan? Oh. Kahit na anong kulay pa yan, nakaharap ka, obligasyon mo yan. Sabi po ni Marcoleta, mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang nilalaman ng aligasyon at suriin ng ebidensya kaysa agad itong lagyan ng kulay, politika o ignay sa destabilisasyon. Aniya, tungkulin ng komite na harapin at imbestigahan ng isyong inilahad, anuman ang timing o konteksto nito. Tama si Marcoleta. Hindi mo po pwedeng palitan yung mga pinirmahan nilang sinumpaang salaysay. Ha? Hindi po yan pwedeng palitan ng hinala. Hindi po yan po pwede. Tungkulin mo po yan bilang Blue Ribbon Committee. Kung ayaw mo pong gumampan ng tungkulin mo, wag ka na dyan. Mag-resign ka na as Blue Ribbon. Hinahamon ka namin. Kaming mga nagpapasweldo sa'yo. Hinahamon ka namin. Mag-imbestiga ka, wag mong pagtakpan yung mga tinuturo dyan. Oh. Asan na yung sinasabi mo na ikaw ay pinglakson? Hinahamon ka na ng taong bayan, mag-imbestiga ka na. Yeah, alam niyo po, wala pong ibang trabaho wala pong ibang trabaho ang Blue Ribbon Committee. Sa lahat po ng nag-iimbestiga, ang dahilan po kaya nag-iimbestiga po yung ibang komite para makagawa ng batas. Ito lang po ang tanging komite na kaya po binuo para mag-imbestiga ng mga tiwaling tao sa gobyerno. Yan lang po ang komite sa Senado na yun lang po ang tanging niyang gagawin. Ngayon kung hindi ka nag-iimbestiga, wala kang silbi as Blue Ribbon. Kung ano yung gusto nyong gawin kay Bato na ayaw nyong pasweldoin, dapat ikaw din. Hindi mo naman trabaho mag-preskon na mag-preskon eh. Ang trabaho mo mag-imbestiga sa mga katiwalian. Kung mayroong eto nga alam nyo ba kung ano po ay ibig sabihin ng pag-iimbestiga? Alam po ng mga kapulisan, pag walang ebidensya, ikaw maghanap ng ebidensya. Wala kayong makitang ebidensya sa mga katiwalian sa flood control, ikaw ang hahanap. Kaya mo naman yan eh. In fact, nagawa mong imbestigahan yung Bulacan eh. Kaya lang, bakit sa Bulacan lang? Bakit hindi sa buong Pilipinas? Blue Ribbon Committee ka ba ng Bulacan? Senador ka ng buong Pilipinas eh. Sabi mo, where the evidence will lead us. We will follow where the evidence will lead us. Swerte mo. Hindi ka na maghanap ng ebidensya. Kusa nang dumarating sa'yo. Ano sinabi mo kay Gutesa? Yung notaryo niya may problema. Tapos hindi siya pumunta sa DOJ o sa ombudsman. Tapos wala nagko-corroborate. Eto na, 18 yung nagko-corroborate na totoong nagdi-deliver ng maleta. Si Gutesa, umextra lang yun ng pag-deliver ng maleta. Etong 18 ito, eto talaga ang trabaho nila. Mag-deliver ng maleta. Ayan na yung ebidensya. Ano pa, yung nagsasabi po na walang alam dahil mga troll lang po. Yung mga fans club nito ni BBM at ng mga dilawan at kakamping na wala naman pong alam tungkol po sa ebidensya. Ayan po yung ebidensya Yung affidavit, pirmado, notaryado. Ano pa bang ebidensya ang gusto nyo? Nariyan po yung mga picture. Wala na po akong nakikita. Ang gusto yata nilang ebidensya pag pinagbintangan mo si BBM na pinadalan mo ng pera. Si BBM mismo yung humarap at tumanggap ng pera. Pag sinabi ng mga nag-affidavit na binigyan namin ng pera si Martin Romualdez, gusto yata nilang ebidensya video na tinatanggap at binibilang ni Martin Romualdez yung perang binigay nila. Ano pa bang ebidensya ang gusto ninyo? Ano pang ebidensya? Ngayon, ano sabi ni Rodante Marcoleta na maalam sa batas?
Anong sinabi ni Marcoleta na marunong sa batas? Anong sinabi ni Marcoleta na dating yung pinalitan mo dahil gusto niyong palabasin na kahit hindi abogado si Ping ay mas magaling mag-imbestiga? Ano sinabi niya? Kahit na ano pang political color niyan, kahit na ano pang hinala niyo dyan, nariyan, lumalapit sa inyo, yung 18, meron sinasabi, meron pinapakitang ebidensya. Ang tangi mong trabaho, wag silang dungisan agad. Hindi mo pa nga nakikita eh. Kung ano yung ebidensya nila, hindi mo pa natatanong. Inuunahan nila eh. Trabaho ng Malacanang through Anticlear. Wala yan, fake news yan lahat. Inotomatic na lang fake news. Trabaho ng ano. O pag hinalaan natin yan. O trabaho ng media. Sino ba nasa likod niyan? Yan yung sinasabi ng media. Sino nasa likod niyan? Dapat magpaliwanag yung nasa likod. Nasa likod pa hinahanap nyo. Nilantad na sa inyo yung ebidensya. Nasa likod pa hinahanap nyo. Harap-harapan ng ang labanan, no? Tinutukoy ng mga to. Walang maskara. Correct. May nalalaman pa kayong isumbong sa Pangulo. Eto nga po, lumantad na sila sa taong bayan. Nagpunta pa sa ombudsman. Binigyan pa ng kopya ang ombudsman. Sinabi ba ng ombudsman na, teka muna, inintriga lang din ng ombudsman. Ibig sabihin, 18 kayo magkakasama? Sabihin mo lang ombudsman na isa-isa eh. Pwede rin naman sila magpanotaryo ng isa-isa. Ang ginagawa mo, Ping Lacson, pinoprotektahan mo. May pinoprotektahan ka. At yan po ay nakikita ng taong bayan. Pinagtatakpan mo ayon kay Senator Rodante Marcoleta na paborito naming maging Vice President dahil lahat po ng mga tip na binibigay ni BP Sara ay mukhang siya yun. Hindi na pwedeng magpatawa lang si Tito Soto na, baka pag malaman ng misis ko yan, hanapan pa ako ng maleta. Patawa mo, utot. Hindi na uubra yan. Kinakailangan yung, hindi nga kayo sumagot eh. Hindi nyo po kinakailangan sumagot. Kinakailangan nyo po na imbestigahan tong 18 na to. Kinakailangan matanong sila, masabi nila kung ano yung nalalaman nila. Tapos na po tayo ron sa walang ebidensya. Ayan na, sila na po ang ebidensya. May picture, may video, may taong nagko-corroborate. Ano pa ang gusto nyong ebidensya? Ano pa yung sinasabi nyong where evidence will lead us? Hindi po namin kakalimutan to. Baka akala nyo, ganun-ganun na lang. Naghahanap po kami ngayon, Ping Lacson, katulad ng sinasabi ni Rodante Marcoleta. Kinakailangan mo yang harapin. Hindi mo intrigahin. Harapin nyo yung ebidensyang hinahanap nyo. Hindi nyo iintrigahin. Akala nyo naman may naniniwala pa sa inyo. Wala na po naniniwala sa mga pinagsabi nyo.